Check, check, check. O, super saya naman. Grabe. Grabe tong ano, pang matangkad lang ba to? Medyo may discrimination na nagaganap dito eh. Tumiting kayo ba? Okay. Okay. Okay, so game. Game na? G. Ay, okay. So, tawag dito. Tawag dito. So, ingay nito. So, eto. I was trying to think about ano yung gusto kong ituro for today. And naisip ko, since we're all in the business of selling, so ito na lang yung ibibigay ko. Hindi pala ito na lang, ito yung ibibigay ko. Kasi hindi siya lang, nung dinadissect, ito yun eh. Kaya ako, the reason why I came up with this was number one, pinilit ako nila Roxy. Totoo naman. Tapos, number two, for the longest time, I've been a launch copywriter. So kumbaga, I've had my hand in multiple brands. Tapos, ang trabaho ko sa kanila is to launch their product well. Now, ito yung baffling para sa akin. Kasi, yung process ko hindi naman nagbabago. Pero yung results, iba-iba. So, ang tanong sa akin ngayon, anong meron yung isang campaign na wala yung isa? Tapos dito, alam mo yun, yung isa pares lang naman, pares 30,000, 50,000. Kasi ang ini-aim ito, just for your information, kapag magla-launch ng product or program or usually ang ini-aim namin na number ng list, 50,000 people. 50,000. So, lagi naman kaming over 50,000. Pero for some fucking reason, may campaign na sobrang, alam mo yun, yung tipong kahit wala kaming gawin, benta. Tapos yung iba naman, parang pahirapan, parang ka nagbubunot ng ipin. So, I dissected yung mga campaign na yon, and here's what I discovered. Kung yun yung i-share ko sa inyo ngayon. Goods? Yeah. Grabe naman. Okay, now, before I do start, I would love for us to be more, hindi nyo kailangan magtaas ng kamay para magtanong. If may input ka, sabihin mo. Kung may tanong ka, just throw it. Okay, usap tayo. Hindi to presentation. It's more like, I want to get your insights then kasi this is something that I'm also trying to make sense of. Okay? So sabay-sabay natin siyang aralin. So, when I first started selling, I was introduced to so level 1. When we first start to sell, we sell features. Diba? Nung nagsimula akong copywriter, ang alam ko, mag-sell lang using features. When we say features, ano ba yan? Ayan. 6-inch OLED display. That's a feature. Now, the problem is, kapag sa feature, guys, again, kung binibilisan ko yung part na to, it's because malamang sa hindi, alam nyo na to. Okay, so halimbawa, toothbrush, electric toothbrush, ganun. Yun yung feature niya. So, first level, when we start learning to sell something, yun yung una eh. Lagi, di ba? So, tulad niyan, ito yung example ng feature. Next is, pag natuto ka pa, now you start selling using benefits.
Now, like, narinig niyo na ba yung kasabihan na people don't buy drills? They buy holes. Like a hole maker. Kumbaga, hindi ako bumili ng drill para magkaroon ng drill. Bumili ako ng drill para gumawa ng butas. So, clear naman tayo doon sa benefits, di ba? Example of that would be something like this. So, yung 6-inch na OLED display, which is yung feature, kinakabit natin siya to a benefit. It brings your photos and videos to life, eme-eme. Kanina ko ba nakuha yung punyetang eme-eme na yun? si Nico kasi eme-eme ng eme-eme sa akin, eme-eme na tuloy ako. Yan. So, again, I'm rushing through this kasi alam kong alam nyo naman na to. Diba? Features, selling features versus benefits. And kung paglalabanin mo yung dalawa, a product that sells only features and a product that sells features and benefits, laging mananalo yung features and benefits. So, clear tayo doon. So, ito naman yung level 3. Nung natututo pa akong maging copywriter, next is, you get better claims. When I say claims, nakalimbawa, kung dati, tawag dito? Money back guarantee, may ganun. Or kaya, halimbawa, lose fat in 30 days. There's the benefit, di ba? Lose fat. Tapos, yung claim na 30 days. The problem with, ito yun mas okay kapag may claim. Ang problema with the claim is that it's a race on who has a better claim. Lose fat in 30 days. Mamaya, lose fat in 7 days. Mamaya, lose fat in 3 days. Kaya mapapansin mo, pag naglabas ka ngayon ng program ng lose fat in 5 days, hindi na siya masyadong pinaniniwalaan. Kasi yung tao, ano nangyayari sa tao? Dala na. Sensitized na. Kasi kumbaga, if every Dick and Harry is promoting a claim, so, although it's a step level above a benefit, the problem is, hindi siya sustainable. Hindi ka makapag-build ng business simply because you have a better claim. Laging may lalabas at lalabas na mas magaling na claim. So, yan yung natuto ko ng features and then medyo nag-aral ako ng konti, benefits naman. And then natuto na akong magkaroon ng claims. Nung natuto na akong magkaroon ng claims, sumunod, nag-up level ulit, natuto naman ako ng unique mechanism naman. Yan. Sino dito may alam ng unique mechanism? Kung ano to? Meron ba? Unique. 4-step, oo. Right, oo, mga ganun. Kung program siya, di ba? Proven method. But basically, ito lang siya. It's a unique manner, method, material, or ingredient that allows a service to deliver the desired benefits. So let me give you guys an example para it makes sense. Okay? Again, this is a unique mechanism. So gagamitin mo siya, yung unique mechanism, ginagamit siya kapag yung market crowded na. Di ba? Pag crowded na yung market, gumagamit ka ng unique mechanism para anong goal? Maging unique ka. Ito yung problema ngayon. Kasi ito example niya Anong feature niya? It's a pill. Hindi yung feature. Anong benefit ng pill? Eat this pill, lose weight. Pag ginawa mo naman siyang claim, lose weight in 7 days. Pag marami nang nag-claim nun, lalagyan mo na ng unique mechanism. Di ba, sabi nila, lose weight in 7 days with Garcinia Cambogia. Sino alam yung Garcinia Cambogia? Alam niyo yun? Ayun. Ha? Hindi ka nag-try. Ito yan, sinong alam ng L-carnitine? That's a unique mechanism. Kasi hindi ka na maniniwala pag sinabi sa yung pag ininom mo to, papayat ka. So ngayon, sinasabi na nila, nilagyan namin yan ng punyetang L-carnitine. Alam mo, yung L-carnitine, it dissolves the acid, mga ganun, di ba? May explanation pa kung bakit. Pero yun we believe kapag merong ganong mechanism. Are you guys getting this? Now,
Here's another example. Ask method. Alam niyo yung ask method? For some of you who don't know, one of my clients is si Ryan Levesque. Okay, so may program siya. Ang program niya, technically, ang program lang naman niya is to teach people how to sell courses or products online. Ito yung tanong. Ilan ba sa inyo, ilan na ba yung ganong narinig nyo? Program na nagtuturo to other people how to sell online. Ilan yung alam yung gano'n? Halos lahat, di ba? Maraming gano'n. Okay? So, ang ginawa naman ni So, ang ginawa ni Ryan Levesque, yun talaga yung pangalan niya, Levesque. Ginawa ni Ryan Levesque, imbis na I teach you how to do this online and sell products, gumawa siya ng term na quiz funnel. Yung quiz funnel, it's a way of selling online using quizzes. So, yun yung unique mechanism niya. Medyo magulo ba yung or masyadong mabilis? Huwag kayong mag-alala. Lahat ng sinabi ko ngayon, walang kwenta yan. No, I'm serious about this. Sinasabi ko lang sa inyo yung hierarchy, in a way. Kasi most of us sanay tayo na mag-sell lang using benefits and features. Yung iba, medyo maalam, nag-claim. Like, halimbawa, grow your Instagram followers to 10,000 followers in just 7 days. That's a claim. Now, if I grow your Instagram followers by 10,000 in 30 days using our trip trap method. By taking L-carnitine. May L-carnitine pala, no? Yun yung unique mechanism. Now, if nagawa mo siya, if you're able to show the client how the trip trap mechanism works, mas lalong bibili yun. But the thing is, this is not, ulitin ko lang, this is also not sustainable. Bakit? Yung level 1 features, wala bang makakagaya nun? Meron. Yung benefits, meron. Yung claim, meron. Yung unique mechanism, meron. Pwede niyang gayahin sa'yo right now, yung claim mo. And 2 na kayo. Paano kung ginaya pa ng isa? 3 na kayo. Diba? Pwede lang nilang pangalanan ng iba yun. Wala, di ba? Same na. So, ano yung susunod? So, yung susunod doon, lagay ko level 4.5 kasi hindi naman talaga siya kailangan, is niching. Okay, so yung niching naman, it's being specific doon sa target or doon sa product or service or brand. So halimbawa, lose fat in 30 days with Garcinia Cambodia. Pero targeted lang siya for working moms. So yung specificity na yon, it's what allows people to sell it. Yung dagdag specificity. Kasi when there's specificity, yan, it makes people feel na yung solution mo is catered to them. Diba? Like may notebook ako. Kahit hindi ko alam mo yun, may notebook, pares lang ang benefit ng notebook. Pero pag sinabi mong the notebook for executives, kahit hindi naman totoo. Hindi totoo. Di ba? Kahit hindi naman totoo, bibili ng executive. Di ba? Like tulad ng Parker pen. Diba? Like, natin siya binibili kasi alam natin pang mayaman yun. Pero di ba may specificity. Okay? The more specific, the better usually. Okay? In fact, huwag kang matakot na it's too small, yung niche. Kasi ang gusto mo, super consumers. Pag-usapan natin yan, mamaya magtanong kayo whatever that is. Pero dadaanan ko lang muna to. Okay? Now, ito na yung problema. Okay? Just like anything else,
ito, nagagaya. In fact, ito yung naging problema namin sa Ask Method. Kasi we stopped at niching. When in fact, we could have, level 5, create your own category. Medyo ano na to, medyo high level na ng konti. Okay, medyo high level na lang konti. Hindi ako nagbibiro when I say medyo high level na lang konti because it took me years to really understand yung category. So let me give you some examples. Yan. So yung Lululemon, kaya sila sikat ngayon, they're a billion-dollar company nga pala. Kaya sila sikat, kasi they're the first, kasi ano lang naman siya, mga damit lang naman eh. Diba? Damit lang naman, so bakit kailangan Lululemon? Sila kasi yung unang naglabas ng coin ng term ng athleisure. Kasi usually, di ba, pag pang-workout, pangit. Di ba? Like, ang tsaka ng, hindi ikaw pangit, grabe ka naman. Akala ko. Usually, pag pang-workout, tsaka, di ba, yung dati. So sila yung nagpauso ng pang-workout na panglakad. Yung tipong, sila yung nag-invento ng hot yoga pants, yung mga talagang, yun siya. So, kumbaga, ito yun eh, walang category before na athleisure. Sila yung nagsimula nun. The very good thing about category, ito ang tatandaan nyo, the good thing about the category is that when you start a category, ikaw yung nauna doon. Pag kinopya ka, it only boost, baliktad eh. Pag kinopya ka, mas lalong lumalakas yung brand mo. Kapag ikaw yung gumawa ng category, pag kinopya ka, ikaw, pansinin nyo, Uber. Diba? They created their own category. So pag may gumagaya, anong tawag natin? Uber of, diba? It's the Uber of ganyan, Uber of ganito. Exactly. Parang gano'n. So ito pa, another example. ChatGPT. Wala namang solution na ganyan dati. Pero it created its own category. Kasi ang uso kasi dati, search. Google, di ba? Yung ChatGPT, answer. Meron bang ganun? Wala. So, pansinin nyo, pag may gumayang brand, ang sasabihin natin, para siyang, I guess getting yung category. Another example, ito 5-minute yoga. I had a client 2014. First client ko na yoga yung business niya. Tapos, during that time, ang mga yoga sessions, 1 hour. 1 hour. Wala naman nag-yoga dati ng 5 minutes. 1 hour, tapos ginagawa lang siya every weekend. So nung nagtanong kami, we did the survey sa list niya, sabi namin, when it comes to doing yoga consistently, ano yung biggest challenge mo? Ang sagot nila, well, nanay ako, wala akong time. Nagtatrabaho ako, wala akong time. Yung mga anak ko ginugulo ako, wala akong time. So karamihan, sumasagot, walang time. So sabi ko, tanong ko sa client ko nun, ito yung nakuha nating tanong. Ngayon, kung 1 hour yoga sessions yung binibenta natin, paano siya bibenta? When in fact, kahit gusto nilang mag-yoga, wala silang time. So tanong ko sa client ko, alin ang importante? Consistency ba? O yung volume? Sabi ng client ko, actually, mas importante yung consistency. Kahit 1 minute a day ka lang mag-yoga, so long as it's consistent, darating yung time na since nasanay ka na, doon na dumadami yung volume naman. So, ang tanong ko sa kanya, kung yun naman pala importante, ba't di lang tayo gumawa ng program na 5 minutes lang, na 3 minutes lang. So, gumawa kami ng program. So, yun yung nakakagulat kasi nung nilaunch namin to, since ibang category siya, kahit hindi na kami halos magbenta, yung mga tao na yung
gumalaw. Kasi first time nilang makita na may 5-minute yoga. Gets? Yung Fresh 20. And that's another client of ours. So nung time na mamaya i-ano ko yan yung ano niya, but basically yung Fresh 20 ano siya, meal prep services. Meal prep. Meal prep is ito nga eh. Di ba pansin mo, ano yun? Kasi wala namang ibang ganun. Di ba? Sa meal prep service, wala naman dating ganun. Inimbento lang namin yung term na yun. Ang ginagawa talaga nila, nagbebenta sila ng recipes. Oo. Ngayon, nung nag-survey kami, ang tanong namin kung anong challenge nila when it comes to yung pagluto ng recipe na binibigay namin. Anong sagot nila? Nasasayang lang daw yung mga ingredients. Kasi hindi naman nila alam kung ilan yung bibili nila. So, ang ginawa namin, ang binibenta namin ngayon, yung grocery list. Ganito lang kadaming sibuyas, ganito lang kadaming, by the end of the week, walang sayang. Again, creating its own category. Yan, liquid death. Hindi ko na sana sasama yan, naalala ko lang. Sila naman, yung water, di ba, laging tubig nasa plastic. Sila yung nasa lata. Bakit? Kasi nakaka-pollute ng environment daw yung plastic. Yung lata, pwedeng i-recycle. Yan, parang ganun yung nila, yung stand nila. Pero ito nga kahit wala namang katotohanan yung sabihin na, hindi, totoo pre. Feeling ko, binubudol lang ako nung liquid death na gano'n. Pero kahit hindi siya makatotohanan o hindi, may maalala ka bang tubig na nakalata? Meron pa tayo doon? Meron bang buko siguro. Kalata. Diba? Coke. Diba? That's what I mean by creating your own category. So, ito yung tanong. How do you create your own category? So, ito yung analyzing the products that I work with. Yeah. Analyzing the products that I work with, here's what I found. So, either create something new, you combine existing categories. Yan. Yung 1 and 2, medyo siya eh. Like, di ba, like, tulad nung liquid death. Combining water, plus canned drinks. Combining categories. In number 3, removing obstacles. Let me give you an example of that. Tribe. In order to make tribe a category of its own, nung while I was thinking of it, marami kasi nagtuturo ng freelancing dati, pero lagi lang sinasabi, kailangan mo paano po mag-freelancing? Well, kailangan mo mag-Upwork, kailangan mo kumuha ng portfolio, kailangan mo kumuha ng credentials, etc. All limitations. So, sabi ko, in order for it to be a category of its own, alisin ko na lang yung sinasabi nilang kailangan. So, instead of saying na, tawag dito, na kailangan mo to, sabi ko, hindi mo kailangan to. So, tayo yung nauna sa category na yun. Kaya pag may gumagaya, parang tribe. Di totoo, di ba? Totoo, di ba? Pag may nakita kayong premium, parang tribe. Kasi nga, ikaw yung nauna sa category. Clear ba tayo? Sana. Yan, number 4, solving a problem in a different way. Yun nga, example nun yung tribe. And number 5, point out a different problem. When I say point out a different problem, what I mean is, halimbawa, bigay kayo ng service. Any service. Sabihin natin VA. Bet nag-hire ng VA? Bakit nag-hire ng VA? Anong problem yung sinasolve? Kulang sa oras. Okay. So, yun yung problema, di ba? So, what if, instead of telling them na kailangan mag-hire ng VA kasi kulang ka sa oras, tell them na
Yung lack of time isn't really the problem. You point out a different one. Tapos, ikaw yung pumosisyon dun sa problem na yun. Pwede mong sabihin, actually, di naman problema yung walang time. Eh. A lot of CEOs are still busy regardless. But here's the real problem. Yung kung ano na yung service mo. That's when you become a different category. Kumbaga, ito yung akala nilang problema, dinadivert mo sa ibang problema. Parang gano'n. Medyo magulo ba or... Kasi yung mga tingin niyo sa akin, parang... Yung ganun tingin sa akin. Hindi ko alam kung uupakan ko to. Nagkikreate na ng senaryo. Hindi, kami ba copywriting? Ganun. Or sabihin na natin, eto, halimbawa, social media manager ka. Okay, halimbawa, social media manager ka. Tapos ang service mo, ang usual na ginagawa problema is getting more followers. Di ba? What if you go out into the market and say na actually, di naman problema yung followers. Kahit isa lang follower mo, 2 followers, kaya mong bumenta. Paano? Service ko. Now you're a different category. Ikaw lang, yung social media, na bumibenta kahit walang followers. You know what I mean? Like, medyo extreme yung example na yun, di ba? Pero kumbaga, di ba? Pero pag binenta ko kayo ng ganun, malamang bibili kayo. You know what I mean? Like, pero di ba, you create a category of your own by simply, ito yung problema akala nila, nilalagay mo sa ibang problema na ikaw lang naman yung may alam ng paano masasolve. Okay. Again, yung 5 yan. Okay? So, at the end of the day, ito lang naman yung tanong mo sa sarili mo eh. Sa product mo ngayon, ito lang. Are you inviting comparison ba? Are you inviting comparison or are you forcing a choice? Are you inviting comparison or are you forcing a choice? Kung may product ka ngayon, kung may brand ka ngayon, kung may program ka ngayon, at tanong mo sa sarili mo, okay, kapag nakita ba nila to, am I just inviting a comparison with other products? Or am I forcing them to choose this one? Kasi when you create a category of your own, unique ka, like, ikaw lang naman nandun eh. Wala silang ibang pagpipilian eh. Kasi ikaw lang. Clear so far? Okay. Siyempre, di ba may langaw, pero inamin ko pa rin siya. Oo, pre, nakatikim ka na ba? Ng kapeng may langaw. Yeah. Okay. So ito na. Pupunta na tayo sa medyo exciting na part. Kasi yung category, medyo mahirap siyang gayahin, pero nagagaya pa rin. Okay, mahirap lang siyang gayahin, pero nagagaya pa rin. So may level up pa sa category. Ito siya. Identity. You now start selling to their... Typo. Bakit nga, ano? Sige. Basta level 6 yan, level 6. Hindi mo kailangan magaling ka magbilang. Yeah. Guys, someone can choose not to buy your product, but they cannot, they cannot not
believe ba or buy yung identity nila. Kasi sila yun eh. Okay? So, bibigyan ko ng example ng identity. How it often works. Ayan. Yeah. So, a really good example of that is Apple. Okay? Yung Apple kasi, I think it was 1984, yung sa Apple. Sorry naman, pre. 1984, yung Apple, naglabas sila ng ad. And this was during a time na yung IBM ang namamayagpag. 1984, they launched an ad. Yun yung for the rebels, for the crazy ones. Have you watched that ad? Nung nilaunch nila yung ad na yun, kasi, again, nilagyan nila ng identity eh. For the rebels, for the crazy ones. Pag launch nila ng ad na yun, nakasell sila ng 72,000, 74,000 units. So yung Apple, during its beginning phase, siya yung rebel ng versus IBM versus Microsoft. So yung mga tao dati, bumibili ng Apple para ipakita na, na hindi ako sumusunod sa status ko. Ironically, ngayon, kapag bumili ka na ng Apple, in ka. Di ba? Ironically, di ba? Pero yun nga eh, ang identity na ngayon na pag bumibili ka ng Apple ngayon is medyo elite ka, di ba? Ng konti. Di ba? Aminin man natin o hindi, yun na yung... In fact, sa sobrang gumagana ng identity marketing, July 2023, when it comes to market share ng phones, mas marami pa rin ang Apple sa Samsung. By over 4 or 5%. Sobrang laki nun. Ito yung nakapagtaka. Feature-wise, benefit-wise, claim-wise, unique mechanism-wise, puta lampaso yung Apple eh. Diba? Hindi mo nga, ito yung specs ng Apple, specs ng Samsung. Pero ang tanong, bakit mas mabenta? Ito. Maganda rin naman pare. Pixel din ng Samsung, solid din eh. Asawa ko may Samsung, so alam ko yung... Pero yun nga eh. Yun nga, now you're buying into the identity na elite ka, kaya mong bumili ng Apple. So that's what we do. When we sell to identity, nawawala ng kwenta yung features, yung benefits, yung claims. Identity na yung binibili mo. Diba? Budol talaga. Like Harley Davidson. Naalala kasi kita eh. Motor sa motor lang naman, mas maganda. Pero di ba lagi lang sinasabi sa mga motor, iba kasi pag Harley. Pag tinanong mo anong iba, basta iba. Hindi totoo, yung may Harley naman na ganun eh. Hindi naman yung ganun lang eh. Pero pag tinanong mo sila anong iba, kasi yung CC, meron din naman ganung motor. Bakit Harley? Basta parang astig. Yun yung binibili mo, yung parang astig. Yung identity. Ha? Kaya bilhin na kayo ng Harley. Yan, sa Nike naman, yung Nike, when they first started out, nabasa niyo ba yung Shoe Dog? Yeah, when they first started out, intentional na athlete yung gusto nilang image. Pansinin nyo ngayon, papapansin nyo to, lahat na nagsisimula na mag-basketball, yung mga nagtitraining, halos lahat ng gamit, Nike. Kasi subconsciously, hindi ka elite athlete kapag hindi ka naka-Nike. Di totoo, pre. We have to recognize the programming that these fuckers did to us. Hindi totoo. Kasi parang alam mo yan, holy shit, Kahit hindi naman, alam mo yun, naka-Nike, Lebron ka, hindi ka naman nagbabasketball. Para lang masabihan na athletic. Di ba? Alam mo yung, eto, bangko, natatawa ako, bangko, puta, may... Full gear, pre. Naka-Kobe 7, mga ganun. Diba? Pumapasok pa lang ng court, puta, mukhang magaling to ah. Kasi Nike, pre. Tagabot lang pala ng towel lang. Bobong puta.
Yeah. So yung Fresh 20, what we did, okay, ito, yung yoga kanina, ang problema, may kumopya. Madami. Kaya ngayon, pag nag-search ka ng net, ang dami ng 5-minute yoga, 3-minute yoga, meron nga 1 minute, punyeta, anong magagawa mo na? Putang bad trip, 1 minute, ang pukin ng inang yan. Pero yun ang point eh, sabi ko nga, nagagaya siya. Eh, ang problema, when I stopped working with them, they did not level up the marketing to identity marketing. So in a way, wala siyang kulto. Walang nagtanggol nung brand. So ang ginawa ko, since alam ko na yun yung kakahinatnan, nung sa Fresh 20, ginawa namin ng marketing. Ng identity. So ang identity is conscious moms. Ayaw mo ng fast and simple, ang gusto namin fresh and simple. So kumbaga hindi lang siya bara-barang so yung mga moms na medyo mayayabang, ayoko ng bara-bara, gusto ko yung created with love, ganun. Yun yung mga na-attract naming moms. Kasi binigyan namin sila ng identity na kapag conscious mom ka, mahal mo yung pamilya mo, dito ka. Kung di mo mahal pamilya mo, gusto mo ng bara-bara, doon ka. Eh syempre gusto ko bang, dito ko. Mahal ko pamilya ko. Diba? Yung sasabi ko they may reject the product, but they will not reject their identity. Is this making sense? So far? May natutunan naman ba kayo? Ano? They'll reject a product or a brand, but they'll never reject the self that they aspire to. So kahit hindi totoo na conscious mom siya, pangangatawanan niya yun. Napansin niyo, di ko alam kung ginagawa niyo sa Discovery Call. Diba? Di ko alam kung ginagawa niyo to. Yung kapag gusto mo ng mabait na client, pag gusto mo ng mabait sila sa call, inuunahan mo na sila ang ugali nila. Inuunahan mo na sila ng ugali nila. Teka, halimbawa, gusto ko siyang on time. Sabihin ko na, I know you'd be on time, but just to remind you. Since sinabi ko nang magiging on time pa, puta nakakaya malate, di ba? Alam mo yun, papangatawanan, kailangan mo ng pangatawanan. So yun yung sinasabi ko, like identity, minsan, pinambubudol ko siya, like, ba, kung anong gusto kong ugali niya. As a client who cares more about results, rather than yung mga wala ako, rather than ganito, you know na ganito siya. Siya naman, oo nga. Pero hindi naman totoo. Pero yun nga, they'll reject the product, the brand, the service, but not the identity na gusto nila para sa sarili nila, kahit di naman totoo. Okay? Yan. And last but not the least, ito na. Yung level 7. Yung level 6 yung kanina. Yung level 7, you sell the vision. And this is probably the hardest thing to sell, but it's the most worthwhile. And I'll show you the examples of this. Ayan. Yung Microsoft, vision nila, a computer in every desk, in every home. The reason, ito yun the reason why you want to have a vision para dun sa product brand mo or is because you want people to do the marketing for you. People, sinabi ng Microsoft, ito yung una nilang kinuha ko yung mga pinakauna nilang vision yung reason why people rallied for them. Ito yun. Kumbaga, people who believe that there should be computer in every desk in every home, pinapangalandakan nila yung product ng Microsoft, hindi mo na kailangan mag-market. So, example, Google, to organize the world's information. Airbnb, live like a local. Canva, yan yung una nilang, yan. Now, sa mga nagtatanong, like, kung naisip nyo, paano gagawa ng vision? Now, the vision naman, as to how you create it, para sa akin, yung simple lang naman wouldn't it be nice to live in a world that's blank? Would it be nice to live in a world where you can live like a local?
Wouldn't it be nice to live in a world where you can watch anything you want whenever you want? Wouldn't it be nice to live in a world where there's a computer in every desk in every home? Wouldn't it be nice? Yun lang yung ano nun. Now, let me tell you why this is one of the best marketing tactics that I've found. Not really marketing tactic, but more of a marketing principle. Ito siya. I'm not sure, napag-usapan namin ito ni Fred last time, at saka ni Brian. I'm not sure if you know the term forecasting saka backcasting. Forecasting, ano yung usual forecasting? Projection based on the past. Diba? So technically, you're here, you wanna go there. Pag backcasting, you're already in the future, and tanong mo sarili mo ngayon, what has to be present now para mahatak ko sila dito? Magkaibang mindset yun. What has to be present now para mahatak ko siya dito? Like for example, Microsoft, what has to be present now for there to be a computer on every desk, on every home? The reason why this is powerful is kasi there are things na hindi pa naman talaga nangyayari. Like for example, do you think magkakaroon ng Airbnb kung forecasting lang ginawa nila? Kasi wala naman sila ibang pagbabasihan eh. Kung forecasting, based sa research natin, pupunta sila sa hotel, magiging hotel pa rin siya. But kung backcasting, okay, gusto ko, everyone can live like a local. Paano ko siya magagawa? What has to be present now? Mas maganda sana kung lahat ng bahay pinapaupahan. Pero ang problema, wala pa naman siya nung present na yun eh. You know what I mean? So, kumbaga, when you start with a vision, when you sell using the vision, you're trying to make things na hindi pa present into now. Kasi yung tanong mo, hindi ka, bumabalik to sa principle, first principle thinking eh. Kasi now, hindi ka na, yung decisions mo sa buhay, hindi na affected on what's present at the moment. Meron kami tinatawag na nabanggit ko rin ito kahapon. Reflexive saka reflective thinking. Okay, reflexive is more on the past. It's more about yung how you react. Yung reflective is, halimbawa, sinabi ko, magla-launch ako ng e-com brand. Tapos sabi sa akin ni Nico, bro, magganito ka, mag-run ka ng ads. Reflexive is, so kung magra-run ako ng ads, anong gagawin ko? Reflexive. Kapag reflective, kailangan ko ba talaga mag-run ng ads? Baka pwede namang iba. You know what I mean? Nagiging mas dumadami yung options mo kasi hindi ka lang naniniwala sa isang bagay. So same with the forecasting and the backcasting. Forecasting, nagre-relay ka lang sa mga past na nangyari. But for backcasting kasi, when you have a vision, ito ka na eh. Nasa future ka na eh. Ang tanong mo na lang, what has to be present now or in there para mahatak ko sila dito? Mamaya, this would make sense to you guys. Kasi nakita ko yung mga mata nyo, shit, parang ang lalim naman nun. Fuck, paano ko arokin yun? Yeah. Ito yung literal na alalot. Yeah. Okay. So, let me give you an example of this. Yeah. So, ito. Applying everything we talked about. Okay? Applying everything we've talked about dun sa yung levels 1 to 7 na may 4.5. Okay? So for Conversion Inbox, the email marketing agency, the vision is to empower everyone with internet access to make informed health decisions. Yan yung vision. Wouldn't it be nice, guys? Wouldn't it be nice if everyone with internet access can make better health decisions? Yun yung vision. So para sa amin,
Okay? So para sa amin, sa email marketing agency, ito para sa amin sa agency, every email we send is a step towards better health. Now, I'm not sure if you guys are realizing how powerful that is. Pero imagine minomotivate mo yung tao mo. Ang hirap kasi i-motivate ng tao pag pera-pera lang labanan eh. But imaginein mo, ang vision nyo, every email that we send is a step to better health. Hindi ka tatama rin mag-email eh. In fact, the way we thank people's agency, it's more like, ito yung sales, ito yung launch natin for marami na namang tatay yung maka-attend ng graduation ng anak nila. Mas iba yung tama nun versus congrats, na natin yung target. Kumbaga may siya kumbaga ito ngayon, meron ka ng pakialam. Nagkakaroon ka ng pakialam. And whether or not kukuha kayo ng client, ngayon, tinitingnan nyo na ngayon, like, yung mga members mo, nakagawa na sila ng decision. Like, okay, kapag ginawa ba namin to, would this allow us to make this vision happen? Kapag kinuha ba natin tong project na to, pag kinuha ba natin tong sponsorship na to, pag kinuha ba natin. So, kumbaga yung decision na ginagawa natin, like, bawa, gagawin ba natin tong campaign na to? Pag ginawa ba natin to, would it help people make better, health decisions? Hindi. Di wag. You know what I mean? Like, may may inherent benefit yung having a vision that's larger than you and your company combined. Kasi usually yung vision natin, be the number one company in ganito. Ito di ba? May ganun, vision. Goods yun. Kaya lang ang problema, if it's not bigger than you and your members combined, tatama rin silang gawin yun. In fact, sa mission namin, yung huling nag-talk ako, it was about 1 million na purchases. Pag nagawa natin yun, marami tayong na-inform about their health. So every year, tumataas lang yung target na yun. So ang sarap lang, isipin mo lang, ang sarap lang sa pakiramdam, nakikita mo na, shit, ganito pala kadami natulungan natin. It's a moving target eh. 1 million, 2 million, 3 million, ganun. So, yun. So, now, pagdating sa identity, powerhouse health and wellness brands, or with potential na maging powerhouse. Wala namang brand kaming nakausap na tinanggi nilang wala silang potential. So, pag ginagamit namin ito sa call, this is really powerful when you use it on calls. For example, kapag nambubudol ka, nag-close ka. Tapos na, do you have any questions, blah, 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 okay. Now, you see Bornek. Si Bornek buhay pa no? You see Bornek, for our team, we have this vision. Our vision is that, is to empower, our goal is to empower everyone with internet access to make, better informed health decisions. We believe that every email we send for our clients is a step towards better health. That's our mission dito in our agency. And as someone with the potential to be a powerhouse brand, we want to work with you. We want you to partner with us. But you know what I mean? Now I'm not selling the benefit. I'm not selling. Hindi ko alam kung nag-assume like how powerful this is. But whenever I do this, yung client minsan naiiyak-iyak pa. Kasi actually, that's the same mission that I have. I know. Hindi ko kayo tinuturuan mambudol, like, pero parang gano'n. Wag niyo lang siyang gamitin sa kasamaan, but basically that's it. You're trying to, you're trying to connect with them at a deeper level. Not just features and benefits. Ayan. So, yung category namin, dati yung category ko, email agency for offline brands. Walang gumagaya doon. Offline brands. Sabihin mo sa akin kung meron ka na narinig na gano'n.
So it's not really a choice. I'm not inviting a comparison. I'm telling you to make a fucking choice. Ako lang naman yung choice mo. Ano pang? Meron pa ba? Tapos, yung specific, health and wellness, retail. Now, yung unique mechanism ko, our CTAX process transforms our client partners into 7- and 8-figure wellness brands. Yung CTAX nga pala, simple lang yan. Context, timing, audience, experience. Pinagtunog astig ko lang CTAX. Pero yun lang talaga siya. Mukha lang siyang, wow, CTAX process. How does that work? Yeah. Tapos, yung claim ko, increase last click revenue by 40% or more in 90 days. Benefit, increase revenue. Yung features ng service ko, ayan. First, we diagnose, we strategize, test the foundations, test yung, then benchmark depending sa results, and then once it's good, we scale. Yan yung features nung service ko. Now, the thing with the service providers is we usually stop where? Saan tayo nag-stop dito? Pwede, yung iba nga wala pang unique mechanism eh. Nag-stop na kagad tayo sa benefits, ay sa features lang eh. Yung iba nga, hindi pa alam kung anong benefit talaga nila, di ba? Sobrang dalang kong makarinig ng freelancer na may unique mechanism. Kahit invento lang, parang ayaw nila mag-invento ng unique mechanism. So kung wala ka pang unique mechanism na, mag-invento ka na. Yeah. So yun nga, di ba? When you talk to clients, this is what you use. Para kapag nagbebenta ka, lahat ng levels on selling, meron ka. Clear ba? Clear ba tayo? So, eto. Since tapos naman tayo, wala nang tawag dito. Since tapos na tayo and wala na akong ibang slide. Ay! Ay! Ito lang. I just wanna show you na ako mismo, aside dun sa pinakita ko sa inyo, I also practices. Like for example, tribe. Diba, tribe? Ano ba yung, let's start, pabalik tayo. When you work through it, pag ganun dapat, pataas. So what's the vision ng tribe? Diba? The freelancing would be mentioned under the same breath. Doctor, lawyer, engineer. So that's the vision. Yun yung vision. Ngayon, sunod, identity. What's the identity ng mga taga-tribe? Ano lagi ko sinasabi? Ha? Kumbaga, one of the identities, dito mo matatagpuan yung mga tao na laging they always come from place of wealth. Ano pang lagi kong inuulit? Word premium. Di ba? Pag may nanira, pag sa TikTok may nagsabi ng tinitira nila yung premium, malamang tayo yun. Yung mga premium freelancer, tangina, kami lang naman yun eh. Wala namang iba eh. So yun yung identity. And when I say premium freelancers, these are people na hindi lang sa pera. People who are offering premium service, di ba? They can charge what they want and they can do things at their own time. That's a premium freelancer in a nutshell. Pero yun yung identity. Yung mga gustong mag-premium, di ba? Pag gusto mong, di ba, parang, ito yun eh, kaya merong sumasali sa tribe na hindi naman nila binubuksan yung module. And then, mukhang guilty. No, yun nga, like, simply because you identify with the group, with the tribe, with the community. Kumbaga, what the fuck, these are the kind of people that I aspire to. Gusto ko rin kasama nila.
Yun, di ba? So, yun yung identity. Ano yung sunod yung dito? Category. Yung category natin, you can get clients even without portfolio, credentials. Tayo lang naman nagsimula nun eh. Ano yung sunod dito after ng category? Niche. Yung niche natin, freelancers. Sunod, claim. Unique mechanism pala. Unique mechanism. Ano yung unique mechanism natin? CCPP. Diba? Connect, call, proposal, paid. Diba nakita nyo na ngayon kung paano ko kayo binudol? So claim. Ano yung claim natin? Na can get premium ano. Kumbaga yung category natin halos parehas nung claim natin. Na kaya mong kumuha ng client kahit wala ka pang experience. What's the benefit? Siyempre, premium fees. Diba? Benefit, premium fees. What's the feature? Well, yung mga modules, the community, etc., etc. Pero is this making sense? Like, kung bubuo ka ng product na gusto mong may giggle, ganito yun. Kompleto siya. Now, for those who are, like, shit, ang product, kasi inisip ko to eh. What if, nagkaroon ako ng problema ganito nung a couple of weeks lang, sabi ko, paano ko i-apply tong concept na to sa putangin ng t-shirt? Diba? Parang, ang hirap naman So ito, ang ginawa ko, okay, again, tulungan nyo na lang ako. Like, for example, t-shirt. Yung t-shirt na gusto namin is yung t-shirt na may, like social media marketer, mga ganon. So, nung iniisip ko siya, sabi ko, ayoko na gumawa ng t-shirt lang eh. Gusto ko t-shirt na may laman, may dating, may bigat, may gano'n. So, gumawa ako ng, syempre, vision muna, di ba? So, yung vision ko doon para sa shirt, I wanted to create a shirt na like, nilagay ko pa yung dito eh. Nilagay ko pa yung vision ko dito sa... Pero ito, it's in something na I've been, like, planning for the longest time. Yeah. Kumbaga, our vision for the shirt is that one day, fellow nomads, freelancers, online, people who work online, diba, would be able to forge connections that transcends borders simply by a glance at their shirt. Wouldn't it be nice, diba, that if by simple glance of your shirt, you'd be able to form connections? Wouldn't it be fucking nice? So yun yung vision. Di ba? Like, ngayon, puta, ginaganahan na akong gawin yung shirt. Puta, ganda nung naggandaan ako dun, parang na-energize ako dun sa sa vision ko. Gusto ko yung tipong pagpasok mo sa, di ba? Yung gusto ko pagpasok mo sa coffee shop, di ba? Tapos may nakita sa'yo. Di ba? May nakita sa'yo, pumasok ka sa coffee shop, like, gaganan yung parang hindi mo kalala. Oo, hindi mo kilala. Di ba, naglalakad ka sa Boracay, naka-t-shirt ka lang, pero alam mong kabaro siya, t-shirt pa lang. Di ba? So that's actually yun yung, kaya ako na-excite gawin siya ngayon. Kasi, putang parang gusto ko yun eh. Now, ano yung identity na gusto kong para dun sa shirt na yun? Identity. Yun yung hindi pa sa akin clear ngayon. Pero ang gusto ko sana, like, pag part ka nung grupo, kumbaga identity mo, you're part of a helpful community. Yun lang naman yung gusto ko eh. Like, tipong, pag umupo ka dito, pag may kabaro ka, pwede mo siyang lapitan, pwede kanyang turuan, pwedeng maglaklapan tuloy sabihin. Yeah. So, yun yung identity. Tapos, yung,
category. Ang siste kasi wala pa namang ganun eh. Meron na ba kayong alam na ganung shirt? Meron pa ba kayong alam? Aside sa uniform aside sa uniform, meron na bang shirt that allows you to recognize someone na kabaro mo na just by a glance? Worship. Hmm. O parang alam ko yung yan. So, pwedeng ganun. Now, what I'm thinking of para sa unique mechanism, para ma-separate talaga siya. Ang gusto ko sana ng unique mechanism, may tag siya dito. Yung tag lang like tag. Tapos dito, meron siyang parang rubber, ang tawag doon? Rubber, di ba may tag tayo na dito, di ba usually tag? Pero gusto ko sana rubber. Basta rubber na kakaibang kulay, ba gray, para, alam mo yung wala talaga naglalagay dito. Tapos dito may parang parang glow in the dark marker. Para at any side na makita ka nung ano mo, yun yung parang unique mechanism na tipong at any side ka makita, puta, lalakad ka sa madilim na street, puta. Gets mo kaagad, di ba? Yun yung gusto ko. Ang problema lang dun sa worship gen din kasi, like, when you see someone wearing one, hindi mo alam na worship gen minsan eh. Walang identifying, like, kasi bumili rin ako nun dati. Parang ano lang siya, parang saying lang siya na Bible verse dito. Pero hindi mo malalaman na yung iba nagsusuot din ng ganun. Kung hindi ka, like, unless parehas kayo ng damit, hindi mo malalaman na worship gen yung yung damit. Pero gusto ko kasi, like, naglalakad ka pa lang, putya, naka to. Freelancer siguro to. Makita pa lang yung dito, makita pa lang yung dito, makita pa lang yung dito yung any side, like, nakatalikod ka, shit. Kabaro to. Nakatagilid ka, kabaro to. Nakaharap ka, kabaro to. Ganun. So na niyo ba? Is this making sense to you? Like, even if you're just selling a fucking shirt, kabaro? Paano ba? Same brand. Same feather of the bird forever. The bird forever. Diba may ganun, diba? Like, the birds of the same... The same feathers, the black forever. Bakalambak. Yeah. Yeah. So yun lang naman yung gusto ko sabihin, like whenever you have a product na you wanna really sell, just mo lang, try mo lang incorporate yung 7 levels with 4.5 na natin kanina. And it becomes infinitely easier to sell. Pati ikaw na-excite ka. Lalo na kapag maganda yung naisip mong vision para dun sa product, ikaw mismo na excite ka and nahahawa yung mga binibentahan mo. Yun lang yun. Nahahawa sila, pre. So yun, may questions kayo. Tapos naman eh. Kailan natin tayo naman? Alin? Yung t-shirt? Yeah. Tara. Gusto ko na ang gawin eh. Hindi, so sabihin ko muna kay Nico, paturo ng paano mag-MVP. Yes! Yeah. Pero yun nga, like, gusto ko lang na, natuwa lang ako na kaya ko pala siyang i-apply din sa shirt. So meaning, Ano yun sa amin? I mean, kung meron na kaming niche, di ba? Usually meron na tayong niche. May market na kami. yeah? Paano yung category kung... Galing ako pa talaga inisip. Ngayon pa ako dito. Ikaw ang figure out kung paano ko gagawin yung category tsaka yung identity.
Okay, yung category kasi, like, di ba nagbigay ako ng 5 kanina? Yung unang dalawa kasi, it's creating something, di ba? Creating something new yung una. Yung una kasi, you have to think in a way na, kaya tayo nahihirapan gumawa ng category, sa totoo lang. We're thinking kasi using past data. Like, ano na ba yung nag-i-exist, tapos gumagawa tayo ng, how can we make it better? Hindi yun yung goal eh. Ang goal maging different eh. And if you want to be different, you can't start with something that's already there. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, siguro hindi ako visionary kasi ko ang dali mong mag-isip ng gano'n. Ako yung mga, Practice eh. parang, kagaya na ng t-shirt, may vision ka na agad. Sobrang layo na agad ng vision mo na parang, eto na, nandun, na parang you can already see it. Mm. Pero parang, hindi ko alam kung ako lang to, pero parang sa akin, ang hirap makita naman where I am standing right now. O siguro short-sighted lang. Hindi ka short-sighted. Actually, ang problema ko dati, yung paggawa ng vision, kasi, eto, the reason why I can make visions like in a snap, puta ilang product na yung nilaunch ko na may vision, di ba? So parang, di ba, parang praktisado na ako na, oh nga, saan ko dadalhin to? Saan ko dadalhin to? Like, kasi ito lang, ako mismo, ginagawa ko ng, ginigamify ko yung, gamify ba? Tama ba yung word? Minsan ginagawa akong ganun para ganahan ako to work with that client. Kasi kung wala silang vision, minsan ako parang, ba't pa natin ginagawa to? Parang nakakatamad, na ewan. Hindi, gusto kong pera na, yun yung sa akin. Minsan, malaki yung pera, pero since pera-pera lang, walang gigil, yung vision naglalagay ng gigil sa ginagawa mo eh. Ang hirap explain, but once you're there, nagkaroon ka ng vision talaga na gusto mo, tingnan mo, lagi kang gigil, lagi kang, gusto ko nangyari ito, tanga nang gigigil ako. Parang gano'n siya. So, ang hirap kang mapagod, kasi para sa'yo hanggat hindi nangyayari yung gusto mong vision, wala kang pakialam kung 24 hours ka magtrabaho eh. Parang gano'n siya eh. Yeah. I-try ko na to create a process for it, yung sa vision. Hindi ko lang kasi Oo, kasi ngayon medyo pa siya eh. Medyo pa siya sa akin, like, simple lang kasi ginagawa ko, like, wouldn't it be nice to live in a world na, like, ano yung gusto mong baguhin sa sistema ngayon? Ganun. So, tulad nung, eto, mabanggit ko lang. Teka, di ba pa ako tapos? Hindi, tulad. Maliwanag pa daw. Buwis. Maliwanag pa. Signal mo yung buwan. Di ba? Signal na yung buwan, pagkita na. Hindi, ito lang, mabanggit ko lang. Like, for example, yung vision natin sa tribe. Like, that's something I'm really excited about. Tapos, when I do the backcasting, like, what has to be present now for this future to happen? Ang naisip ko, what if ilagay ko siya sa mga schools? Ngayon, hindi ko naman maiisip yung kung magre-relay ako sa past data kasi wala pa namang gumagawa nun eh. You know what I mean? Like, ang hirap sabihin ng sarili mo ngayon when in fact, pero sinong paggagayahan ko? Wala pa naman eh. So what if ilagay ko siya sa schools? What if instead na yung mga gagraduate ang makakaalam sa freelancing, yung mga high school pa lang, alam na nila yung freelancing. What if ibenta namin siya sa schools? What if, alam mo yun, we get 50 plus na schools, private or public, para to actually implement it sa nila. Hindi implement sa curriculum, but more like a special thing na pwede nilang ibigay sa mga students or pa-enrollan nila, it doesn't really matter. Wala kang pakialam doon. Tapos, inisip ko, okay, when that happens, ngayon, pag marami ng private, syempre yung public school sa habol yan. Now we can, pwede na kami makipag-usap sa gobyerno, di ba? Pag medyo marami na. So once that happens, pero ito lang yun eh, I want there to be a future wherein mag-aagawan yung schools na masabing tribe certified sila. Di ba? That's backcasting. Like, wala namang ganun eh. But
feeling ko, that has to be in place for my vision to happen. So alam ko medyo pinasakit ko yung ulo mo, Joyly, pero yun yung ano eh. Ha? Ang hirap na kasi explain unless you've been doing that for the longest time. Kung sa services, kasi parang kailangan mo, you put yourself in the position of your client. Yeah. So yun yung sa stock. Actually, what helped me was choosing a niche. Yeah, may vision. Yung health and wellness. Di ba? Like, ang tanong, bakit health and wellness yung pinili ko? Kasi ito yung vision ko. Di ba? Like, bakit ako pipili ng hindi health and wellness? Kung ito yung vision ko, di ba? Like, kasi para sa akin, every time na makakabenta yung client namin ng product, ng supplement, ng membership, that's one step closer to our good vision eh. So, na-excite kami kada nananalo yung client kasi para sa amin. So, pag, alam mo yun, sobrang bihira ako mag-motivate ng tao na sabihin ko na nga pala, good job sa email. Hindi eh. Like, usually, oh, bro, may message kasi di ba nagme-message sa client yung mga testimonials? Oh, may testimonial para sa'yo, sinasend ko dun sa nagsulat ng email. Alam mo yun, mas heartfelt yung motivation na nararamdaman kasi nga, di ba, yung vision namin eh, yun yung gusto niyang mangyari. Tapos ayan, may tatay na umiiyak dahil, yun yung namin, like, dahil nabawasan siya ng 30 pounds, mga ganon. Di ba? Nakakatch siya sa stage ng anak niya nung graduate. Like, yun yung mga hindi nababayaran ng pera, but when your members get to see it, like, holy shit. So it's not, yun nga, like, ang maganda yung vision, pero medyo mahirap lang din siyang. Yeah. Pero maganda kapag nakompleto mo siya lahat, ang daling ibenta. Oh, di ba nasa call pa lang tayo eh. Di ba? Nasa call pa lang tayo, sabihin ko, you know what? I'm really glad that you got on this call with us because you see, here's our vision. Babanatan mo nung vision mo, di ba? Tapos identity. And as someone na ito yung identity. Di ba? Like parang doon parang budol na yun. Wala pang price eh. Di ba? How would you like to partner with us? How much would it be to partner with you guys? I'll just send you a proposal later on. But, di ba? Parang, di ba parang pares ba tayo ng ano? Pares ba tayo ng vision? Pares ba tayo ng mission? Pagtapos na yung call. Like, bawa, do you have any questions for me? Ganun. Sabi niya, well, actually, wala na. I see. Now, you see, Bon, here's the way we do things in our company. We believe kasi. Di ba, napansin mo yung switch nung yung switch na parang, holy shit, they're no longer doing this for the fucking money. Ito na yung gusto nilang mangyari. Ang bilis mambutol tuloy, tawag doon, persuade. Ito, in a sense of the word, nang influence ka ng influence. Grabe to, sikat, putol talaga kagad. Yeah. May question ba? May question. That's a good question. Gawa natin ng ano yan? Ng kasagutan. Pwede. May tanong ka ba? Ayan na? Ano ba yung vision mo? Okay. That would work kapag maliit pa lang pag medyo konti pa lang kayo. But that would work.
Kasi, pag sinabi mo yan, like, ito yun eh. Kapag alam ng mga tao na kaya mong abutin yung isang bagay, hindi ka nila tinutulungan eh. Like, halimbawa, ako, gusto kong abutin to. Although mahirap, walang tutulong sa akin kasi alam nila naman na kaya kong abutin yan eh. Di ba? So when you say na yung vision mo is ganito, ang hirap mong tulungan kasi feeling ko kaya mo naman mag-isa yun eh. But when the vision is larger than you and your agency combined, nagtipong putang na buong mundo na yung gusto mo eh. Doon nag-start kang tulungan ng mga tao. Kasi alam nila na kailangan mo ng tulong. I know it's kind of weird kasi medyo woo yung vision eh, but... Parang si San Goku nung nakakuha ng energy. Parang Kinkidama pre. Nakaganon siya, tapos kinapasahan siya ng energy. Energy ball. Yeah. The way I'm analyzing it, parang yun nga kagaya ng sinabi mo sa email kanina, parang every content brings us closer To the goal. to our goal. Yeah. One person, one family, one generation. Di ba? One person. One family. Tulad ng vision mo bro. Yun nga. Tapos, so email, parang kung ano man yung product ng client or health and wellness, one email brings us closer to our mission, one healthy person, a healthy family, and a healthy generation. Pwede. Pero ito yun eh. Pag sinabi mo kasing one person, the moment that you're able to help one person, the vision stops there. You know what I mean? Kailangan, ito yun eh. Kailangan na maganda nga yung vision mo, it's something that na feeling mo hindi mo mamimit in your lifetime. Close to impossible. Almost close to impossible. Alam mong posible, but almost close to Nasa gitna siya. mga ganun. Tanong ka na lang sa akin, pag gumagawa ka na ng vision, i-brainstorm natin. Feeling ko may mag-DTM sa akin. Joey pangalan. Sa ating chief. Magbe-brainstorm daw kami, ganun. Brainstorm ka. Hindi, magano tayo. Minsan kasi yung follow-up kasi yung kulang minsan eh. Like parang, karamihan sa inyo, I'm pretty sure yung 1 to 3 meron kayo. Pero yung the rest, yun yung wala. Especially yung category na part, medyo mahirap yun. Guguluhin nga ulit yung existing na buhay. Pero ito nga eh, nung nagawa ko ako lang yung offline, email marketing agency for offline brands. Tuwang-tuwa kaya ako, putang na meron na ako. Alam mo yung parang, na-excite ako bigla. Tapos mas targeted pa yung hinahanap ko, mga offline plus, mga gym. Pre, yung mga clinics, aesthetic clinics na wala namang website. Yun yung nakakatuwa, di ba? Like parang, ikaw ngayon yung parang weapon of choice. Like wala naman silang ibang choice. Ako lang naman. Di ba? Ako lang naman yung nagsisilbi sa offline na email marketing agency. Karamihan ng email marketing agency, hinahanap nila may website, di ba? May shop, gano'n. Generic din. Yeah. Anyway, Challenge ngayon yung patience natin. pwede naman. Ano ba yung sa'yo, pre? Mali. Hindi, joke lang. Yun na yung next question ko sana eh, na, paano mo i-ano sa akin yung next. Kasi ito yung vision. Follow-up question ko na yun. Wouldn't it be Hinahalo lang ako eh. Wouldn't it be nice if, ano yung ano? O kasi ako, sa akin, Chief, solving PPC problems one solution at a time. So with that, Solving- vision yan eh. PPC problems, so pay-per-click problems, advertising problems, one solution at a time. So yung naging process ko is, dinisect ko siya per problem. So yun yung in-expand ko na problem sa client, na ito yung problem na ako. Hindi ko alam kung paano ko ma-apply doon sa mga... Ito na lang yun eh. Pag sinabi mo ba yan sa tao mo, so, would it be nice ba to live in a world where, tas nagabit mo yung vision mo? Hindi ko alam kung swak ba siya.
Wouldn't invite to live in a world where Oh guys, tapos na. Tapos na. Alam mo yung after nung, Mastermind, bakit? after nung identity yung C, create conflict. I know, yun yung pinaparalan ko mas pinaprint na niya. Ay, oo, ano lang. Ay, na. Di ba nasa skill sa office yan? Huwag niyong sabihan si Rose, ha? Tapos pagdating niya dito, work ka lang, bale. Hindi, wala naman akong sinabing ulitin niyo lahat. Like, nagbigay lang naman ako ng idea na, it's just that, like parang, kumbaga when I work with brands, with products, like, for some reason, it's easier for me to sell kapag kumpleto yung punyetang pito na yan. Yun yung nakakainis eh. It makes sense. Kasi hindi namin na-figure out yun. So, ang ginagawa mo is like, before pa kayo mag-call, Vision muna, pre. ginagawa mo na yan. Oo. Vision. Parang ganun. So, parang, Basta, ito, ang nahihirapan talaga ako dyan lagi yung category. Punyetang category. Ang hirap kasi you have to be different. So, ang hirap maghanap ng bago na wala. May option naman To be better. Meron naman. Pero kung if you can make, yeah. But if you can make it easier for yourself. If you force a choice rather than invite comparison, then why not? Basta ayoko lang naman to be better. Ayoko lang ganun. Yung pagalingan sa, like, ayoko nang ganun. Like, kumbaga, I rather be different than better. Oo, like, there's always gonna be someone who's better. Like, parang ano siya eh. Parang losing battle yun. Like, 1 year from now, may mas magaling na sa'yo. Diba? Same ng ginagawa mo, na mas magaling pa sa'yo. So, bad trip yan. Ayoko nang ganun. yung mga, for example, yung to become the top, kung ganito, ganyan. Become the #1 innovative agency in Manila. Ganun. Wala namang sinabi hindi siya okay, pre. Grabe ka naman. vision niya daw yun. Sa sinabi mo, may word na better. So, parang may something comparison. So, Dapat walang better. Different lang. Kahit ikaw yung pinakabano, basta different ka. Like, halimbawa, ako yung the email marketing agency for offline brands. Kahit bano ako, wala naman silang choice. Ako lang naman yung choice nila, di ba? So, ayan, tanginang session to. kanina nandun tayo. Tanginang session to, nagulo yung mga utak. Yun nga yung lagi mo sinasabi. Minsan kailangan din ng disruption. Siyan, hindi lang nagsasalita yan, pero... joke lang. Biro lang. Ano na tayo? Swimming na ba? Swimming na? For once? For once, matikman natin yung tubig ng ano? Ha? order ka daw muna, Drake. Spanish latte. Spanish latte. Pwede bang nasa to-go na cup yan? Ha? Mamaya. Maliwanag. Medyo maliwanag pa, masisinagan tayo ng araw. Pwede bang to-go na cup yung Spanish latte? Gusto ko nang mag-sit down dun sa team, tapos pag-usapan na namin to, paano natin ito Masarap siya, pre, pag pinag-uusapan sa team. Dapat mamaya, habang naglalaro, Hindi, sabi ko nga sa kanya, isa lang natutunan ko sa tennis. Mag-ingay kapag pumapalo ka. Ha! Oh!
Kahit mintis lang. Lumipad yung bola mo. Parang ganun. Ay, puta, meron pa. Hey! Ulit Pinas. Chik, 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 chik. Group picture ba?